Maraming sektor ang hindi nagustuhan ang pag-anunsyo ni dating senador at natalong Vice President candidate Bongbong Marcos sa pagtakbo niya sa pagkapangulo ng Pilipinas sa susunod na halalan. Hindi nakakapagtaka na ang mga unang nagalit ay ang mga biktima ng rehimeng Marcos. Ating pag-usapan ang implikasyon ng pangarap ng mga Marcos na makabalik sa Malacanang, ang alyansa ng mga Duterte sa kanila, ang malawakang pagkalat ng kasinungalingan sa social media na layong baguhin ang mga totoong nangyari sa panahon ng diktadorya at marami pang iba, kasama mismo ang isa sa mga naging biktima ng martial law, ang abogado, dating congressman, kasalukuyang chairman ng Bayan Muna Party List at Makabayan Senatorial Candidate Congressman Nery Colmenares. Tayo na sa isang malalimang talakayan dito lamang sa loob ng Press Room. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mga mahalagang issue ng ating bansa kasama ang ating mga reporters at newsmakers ng ating bayan. Ako po muli, si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph. Nagpapasalamat po sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating podcast. Kasama ko rin po rito sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salvosa. Hello, Ipe! Magandang araw sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating podcast, sa ating podcast channels at sa ating Press1PH YouTube channel. At syempre, hindi mawawala rito ang best friend ni Aling Minerva, ang ating editor at large at columnist, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mugato. Hello, Mogs! Magandang araw, Romel at Epe. At ako'y nagagalak at narito tayo muli sa isang talakayan, sa isang mahalagang issue ng bayan, lalo-lalo na sa darating na halalan. Oo, lalo na at nag-announce na ang maraming mga kandidato na tatakbo sa pagkapangulo. At isa na rito, yung anak ni dating Pangulo at ang diktador na si Ferdinand Marcos, yung kanyang anak na si Bongbong Marcos ay tatakbo. Kaya nararapat lamang na imbitahan natin dito sa loob ng press room para pag-usapan ang implikasyon ng kanyang pagtakbo. Dati po siyang congressman, kasalukuyang chairman ng Bayan Muna Party List at tatakbo po sa 2022 national election bilang senador under the Makabayan political party. Welcome inside the press room, Congressman Nery Colmenares. Ay, good day po. Good day po sa inyo, Romel, Ipe at saka Manny. Good day po sa inyong lahat. Magandang araw, Kong. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Salamat po. Pag pag walang conflict ng schedule, talagang siyempre si Manny pa at kayo pa, no? Si Manny lang pala, bakit siya editor at large? Biro lang. Malaki ho eh, malaki. Ganun kalaki yung kanyang sako. Malaki ho eh. Isip ko agad bakit at large Kasi well, ibig sabihin, pwede siya umikot-ikot. Yes, oo. Kaya nga po sa kabilang show, may fan na siya doon, si Aling Minerva. Ang alamat ni Aling Minerva. So, kung pag-usapan po natin dahil nga itong si Bongbong tatakbo. So, marami nag-react sa kanyang pagtakbo. At alam ko, ang inyong grupo at ikaw rin ay naging biktima ng rehimeng Marcos, napakulong ka. Give us your thoughts po sa itong darating na election at tatakbo pa si Bongbong Marcos na alam naman natin na tumakbo as Vice President sa mas mababang posisyon noong 2016 pero natalo. Ilang beses nagprotesta sa kanyang pagkatalo, natalo pa rin. Tapos ngayon he's aiming for the highest position in the land. Parang ito ba, nakikita nyo yung pagkaka-relate ng mga disinformation and historical revisionism sa social media? Naka-relate ba ito sa attempt to rehabilitate the Marcos legacy? Yes, well actually totoo 'yan, nagkaroon talaga sila, hindi napansin ng marami. Nagkaroon talaga sila ng campaign many years ago na i-rehabilitate nila ang martial law. So hindi napansin, sabi ko nga, kaya namamayagpag sila sa internet at marami talaga silang na-convince sa kanilang narrative. So ang paglaban namin dito sa kandidatura ng mga Marcos is not only because we're victims.
but they pose as a danger to the Filipino people. Lalo na pag maging presidente sila. Kasi not only because they wish to revise the historical facts, no, about martial law, but also because until now, hindi nila kinikilala ang paghihirap at karahasan ng panahon ng martial law, at sinasabi nila golden age ito at napakaganda ng martial law. So delikadong presidente ang naniniwala na napakaganda ng martial law, napakaganda ng nangyaring mga human rights violations, yung corruption, yung nabaon tayo sa utang, napakadelikadong presidente po yan. Kaya ang laban dito ay hindi lang dahil kami, kundi dangerous, delikado rin siya sa mamamayang Pilipino pag siya na naman ang makaupo sa Malacanang. Attorney, siguro hindi naman lingid sa kaalaman nyo na medyo malaki-laki hong bahagdan ng ating lipunan ang pwede mong tawagin na loyalista. No? At magugulat ka, siguro alam mo na rin to, Attorney Colmenares, na mayroon din mga yung parang may bago rin silang mga recruit, mga kabataan. No? Minsan nagpo-post pa nga sa social media, hindi ko lang alam kung staged o spontaneous. Pero nung araw ng anniversary ng martial law, meron pa silang bumabati pa sila ng Happy Martial Law Day. No? Yes. So nakaka-meet ba kayo ng mga ganong mga tao, at saka ano nagiging kumbaga response or attitude nyo sa kanila? Yes, Ipe. Alam nyo, tingin ko kung loyalist yan, hindi naman ganun kadami yan ngayon. Kasi syempre matagal na yung martial law, marami na rin tumanda doon sa mga loyalist ni President Marcos noon. So marami-rami na rin sila nakumbinse, no? At may mga kabataan sila nakumbinse. Ang main narrative kasi nila, ang ganda-ganda ng martial law, ang ganda-ganda na ginawa, kung hindi lang ito nasira, sana umunlad na tayo. So siyempre, yung mga kabataan naman gusto ng pagunlad, kaya madaling makumbinse na baka martial law nga ang solusyon, di ba? So anong tingin natin? Well, sa akin, hindi yan kasalanan ng kabataan In the first place, hindi naman talaga tinuro ng gobyerno ang nangyaring martial law. Unlike, say, Germany, for example, where they taught the next generation of Germans about what happened during the Holocaust. What did the Nazis do during World War II? The Philippine government did not fail. The Philippine government refused to teach the young about martial law. Secondly, it's not the fault also of the young na kung saan ang narrative ay narinig nila, kasi grabe ang resources ng mga Marcoses. They can create stories through social media So wala akong ganong attitude sa mga kabataan na nakumbinsi nila. And in fact, dapat yung attitude nating lahat dun sa kanila ay paliwanagan sila. Kasi I'm sure they're open-minded naman And they just want something better siguro sa pagtingin nila. Akala nila ito yung better, na actually maraming nabuhay nung panahong yun na nagsasabing hindi po better yan, hindi po golden age ang martial law. For example, kung titingnan mo ang unemployment ng martial law really skyrocketed during the time of President Marcos's term. No? Nung martial law period, umabot yun ng 11%. Yung inflation rate, umabot yung pinakamataas sometime in 1984 or 85. Umabot yan ng 47%. Can you imagine an inflation of 47%? Oh. Grabe increase ng lahat ng bagay noon. And in fact, yung poverty incidence noon, nag-hover yan from 30% to about 49%. So can you imagine yung kahirapan ng mamayan at that time? Halos kalahati ng Pilipino mahihirap So we're not even talking of the human rights violations. So how can it be golden age? Bata ako noon. Naalala ko, naubusan ng bigas na pumipila kami sa isang barangay hall or palengke siguro yun. Bata pa ako Na kasi wala ka nang mabiling bigas Nirarasyon ang bigas na mabibili mo. Babayaran mo rin, pero isang ganta lang for your family. And it went on until later on, naalala ko, mais ang sineserve sa amin Ang nabibili kasi may coupon ako na pumipila ako. Kaya nga nalala ko, umiyak yung nanay ko noon na bakit parang hindi niya daw maisip na darating ang panahon na mapakain niya ang mga anak niya ng mais. I mean, there's nothing wrong with mais. Kaya lang ba
kami mga bata kaya nagde-demand kami siguro sa nanay namin na ayaw namin ito. Di, siyempre kung nanay ka, nasaktan siya siguro So anyway, paano siya naging golden age? Because of those atrocities and the corruption, of course. Grabe na corruption. Projects that cost, sabihin natin, 300 million pesos like the Cultural Center, halimbawa, kung ano man yung cost ng Cultural Center, uutangan mo ng mga 400 million pesos, o di yung 100 million, sa'yo na yan, yung 300 million, at tapos babayaran nyo ng mamamayan. Di ba? Nabaon tayo sa utang na sabi ko nga, yung Cultural Center siguro, okay naman sana yon kasi makapanood ka ng mga Russian ballerina na nagpipirwe doon sa stage, pero at the tumang Pilipino Di ba? Parang, ang hirap naman isipin sa lahat ng pangungutang mo dito kapag gastos sa Cultural Center, sa PICC, na kung saan sana dito sa kahirapan ng mamamayan na grabe ang pagdusa. So it was not a golden age at ang rason lang talaga namin kung bakit namin nilalabanan ang return nila sa Malacanang is actually mainly also for the next generation of Filipinos. Yung naranasan naming torture at kahirapan at tyranny, ayaw naming maranasan ng kabataan in the future At yung isang presidente na hanggang ngayon ginigit niya ang ganda-ganda ng martial law is a very, very dangerous president. Kong, sa inyo pong assessment, Kong, sa tingin niyo po ba malaki ang tsansa ni Bongbong Marcos na manalo? Actually, we have to be honest here because of their grabing pera nila. I mean, tindi ng pera ng mga Marcoses. There are estimated dollars nila na pera na hindi pa ma-account. May judgment na ang Hawaii Court, one of the highest judgments in the world, in history, one of the highest. Total na ngayon, $2.1 billion yung award sa mga biktima ng human rights kasi natalo sila doon They were found accountable. Hindi pa ngayon yan ma-execute yung warrant kasi nakatago. So, because of that resources at tapos yung lead time nila na mag-manipulate ng social media, akin very, very, may chance siya. So we have to admit, if you're going to launch an opposition to the return of the Marcoses and even the return of the Dutertes in Malacanang after 2022, that is why we're always calling for a unified opposition, if only because we believe in order for us to be effective in opposing the Duterte Marcos attempts to maintain themselves in power or return to power can be effectively opposed by a united opposition. So I have to admit, lolokohin natin yung sarili natin pag sinabi natin, wala nang boboto sa mga Marcos. There are segments of the population na convince nila sa narrative nila. Pero ang tingin doon, bagamat malaki ang chance niya na mananalo in the sense na marami silang pondo, kung ilang libo man yung trolls nila, 20, 30, kahit si President Duterte, 40, 50,000, 60,000 trolls, ang mamamayang Pilipino, lalo na posisyon, hundreds of thousands naman Hindi lang tayo yan, so we need to spend time if we are dedicated and committed to the cause of freedom, democracy, then we have to spend time sa social media rin to deliver the counter-narrative. It's not easy. Kasi itong mga paid trolls nila, yun ang trabaho araw-araw. They have all the technology. Marami silang telepono sa harap nila. Marami silang computer. Tayo na host naman yung minsan, alam mo, ang makabayan, we have hundreds of thousands of members all over the country. We can be a very social media force. Siyempre, hindi din madali sa amin kasi marunong na mga members namin siyempre ng social media. Pero sometimes walang signal, sometimes walang load, sometimes walang device. So it's also not easy kasi wala naman tayong pondo to counter that. Pero tingin ko, our victory against the Marcoses should stem from our realization and our admission that they are in a good position to return because of their funding and because of their social media narrative na naipakalat na nila. Ako gusto kong i-build up yung follow up dun sa may sinabi mo yung about sa kanilang resources sa social media. Hindi kaya dahil sa mga series of administrations right after EDSA, hindi talaga naging ganun ka-strong to go up after the Marcoses. Kaya itong, let's admit it, na yung nakaw na yaman din,
ang ginagamit nila to fund these troll armies and to revise history. Well, there was an effort to go after the Marcoses right after EDSA, no? Tapos there were some, pag story na yung martial law is bad. Kasi katatapos lang ng martial law eh. But there was really no serious, In fact, for me, yung pag-go after the Marcoses hidden wealth, I believe that there is corruption in the government's prosecution there kung bakit hindi sila na po prosecute. Parang ang labas di ba, parang napaka-wishy-washy ng prosecution. Although may mga panalo din sa korte, pero ang tagal ng panalo ng mga yan. Second, sa teaching about martial law, I think the government refused. That was my term, refused. Kasi they accommodated the Marcos henchmen in the government. Di ba? Andun naman si Enrile, di ba? Andun naman yung mga Marcos, yung architects ng martial law, naglumipat sa kanila eh. So siguro, ina-accommodate din nila politically. Pero itong statement ko, there should be no political accommodation when it's history that is at stake. History cannot be changed by political considerations and accommodation. Yun lang, siguro, they felt na pag nabira namin yung tunay na nangyari ng martial law, masasaktan yung ibang miyembro ng kabinete namin, para sa akin, dapat yung justice and accountability, wala namang problema ang reconciliation eh. Basta may justice at may accountability. Right. Ang hirap niya, nag-reconciliation with some of the Marcos architects ng martial law, nakalimutan yung accountability, nakaulimutan yung justice. So ngayon, they're poised to come back, right? Na hindi sila si Hitler can never come back, di ba? Or the mga not find it difficult to really be in the same position as the Marcoses now. But the Marcoses are in a different position precisely because there was that refusal to teach the next generation of Filipinos on what really happened during martial law. Attorney, dahil sa pagtakbo ng anak ng diktador, mukhang magiging issue sa kampanya ulit yung nangyari nung panahon ng diktadorya ng mga Marcoses. Pero kayo po, tatakbo rin po kayo bilang senador, bilang bahagi ng Makabayan Bloc. Ito ho bang issue na ito ay tatakbuhan din ho ninyo? Kasama ho ba ito sa inyong mga issues na tatalakayin sa mga botante? Kadugtong ng tanong na yon, sa tingin niyo ho ba okay ho ba ito sa inyo may improve ang chances ninyo kung patuloy niyong i-discuss itong issue na to kaysa sa yung taktika ng ibang mga politiko na minsan pumapagitna ho sila para ma-attract din yung mga mas malaking bahagi ng populasyon ng mga botante. Well, syempre, pag tumatakbo ka ng senador, yung plataforma mo yung focus mo. Kasi people vote for you mainly to see what you are for. So sa plataforma ako naman, katulad kanina sa COMELEC speech ko kanina, sinabi ko naman yung platform. Of course, I will campaign on those platform. For example, libreng gamot at paggamot. For me, yun ang solusyon dyan eh. Pag pumunta ang isang tao sa ospital, kay konsultasyon, kay operasyon, kailangan libre yan. And it can be done. We've studied that. We've studied if the free tuition, the free education laws are being pushed by people na libre sa lahat ang edukasyon, we can push for free healthcare, di ba? It can be done. Even basta medically necessary na mga operasyon, kahit kidney transplant yan, kung kailangan ng isang mahirap yan, gawin yan dapat. And government can afford that. Hindi pwedeng sabihin nila we cannot afford free medical care. Secondly, kasama rin doon yung sa plataforma ko, yung ENDO, yung contractualization. I think dapat makaahon ng ating mga manggagawa sa kahirapan at yung pagbawal sa contractualization ay dapat ipaglaban din yon. Siyempre kasabay dyan yung pagwakas o pagtutol doon sa yung liberalisasyon ng ating agricultural products na dito ng kung ano-anong mga produkto sa abroad, nalulumpo yung agricultural sector natin eh. Tapos
President Duterte ang magsasaka ng Vietnam at China kaysa sa magsasaka natin, di ba? So, laban din yan. At pangatlong part ng platform ko is justice and accountability. At hindi yan pwede kasi human rights, hindi pwedeng iwanan yan kasi human rights lawyer ako So, justice for all human rights violators during the time of President Duterte and accountability for all the corrupt officials who stole during the pandemic. Sabi ko, napakaitim na pudi mo pag nagnakaw ka pa sa gitna ng pandemya, di ba? Kaya, alam nyo, yung pagnanakaw is a crime stealing, of course, is a crime. Stealing public funds is a crime. But stealing public funds in the midst of a pandemic, you deserve the hottest place in hell if you do that. So that's part of the platform. Ngayon, part ng platform, syempre, yung sa issue ng mga Marcoses. Hindi pwede kasi very principled naman yung position namin dyan We maintain na ang one of the darkest and the bloodiest chapters of Philippine history happened during that time. And they keep on denying that historical fact. So we will continue to hammer it. Ngayon, dun sa tanong ni Manny, can it subtract from our voters? Mayroon bang hindi boboto sa akin? We discussed that also in Makabayan. And we of course entertain na may mga hindi boboto sana sa akin because they think I'm needed in the Senate, kailangan ng fiscalizer, kailangan ng abogado, kailangan ng lumalaban, walang takot, hindi nagpapayaman. Kasi 3 terms ako sa Kongreso, hindi ako nagpayaman. Ako nagnakaw dyan mas malaki pa ngayon kita ko siguro pag lawyer ako kaysa sa congressman ako sa Kongreso. Pero so there may be people who will vote for me, but dahil anti-Marcos ako, hindi na lang ako iboboto. So, pero hindi pwedeng doon kasi hindi rin pwedeng i-sacrifice yan kasi tingin namin kailangan din ma-warn ang mamamayang Pilipino. Kasi when you run, it's for public service. So, may nakakabuti ba sa mamamayang Pilipino na hindi manalo ang Duterte sa Malacanang? Tingin namin nakakabuti. So kung nakakabuti pala yan sa mamamayang Pilipino, mawawalan ka ng boto, ba't ka naman tumakbo? Tumakbo ka para makabuti sa mamamayang Pilipino. Tapos, di ba? So, gawin mo, no? And we just have to explain to the voters na, sige, kung hindi mo kami iboboto because we're pro-Marcos, then that's of course your freedom of choice. Pero we will try to them na tama yung aming panindigan dito. At pangalawa, yung platform na, sabi ko nga palagi dyan sa kanila, in the end, people should see na this is no longer just about pro-Duterte or anti-Duterte. Sabi ko, one of the greatest crime of President Duterte and the Marcoses, of course, is they divided the poor. May kalahating mahihirap na pirang kinumbinsin nila Kaya hindi ko tawag ng mga DDS, ng mga kung ano-ano na mga yung mga kung ano-anong derogatory remarks. They were just created groups of people who wanted some change and they were convinced. So win over sila dapat. So sa akin, yun yung attitude ko sa kanila na papaliwanagan. And if they see na tama, then they might probably vote for me. But if they see na hindi they disagree with me, they will not vote for me. But yun lang siguro ang mensahe ko sa kanila. Wouldn't you want a senator na hindi nagko-compromise nung kanyang, di ba? Kasi ang karamihan, sabi ng isang kaibigan ko, kayo na bayan muna kung sinong presidente, kalaban niyo. Sabi ko, alam mo, may presidente bang walang nagawang pagkakamali? Sabi niya, naman, kahit pa paano, may mali naman talaga pag presidente ka. So sabi ko, hindi ba pang function ng Kongreso as checks and balance institution na punahin? Checks and balance nga kami, di ba? So punahin yun. Sabi ko, secondly, ano bang gusto mong congressman? Yung talagang tinitindigan niya ang constitutional mandate niya as checks and balance institution? O congressman na kung sino nakaupo sa Malacanang, lilipat siya doon na parang balimbing na sila lilipat sa bagay. Sabi niya sa bagay, tama nga naman na mas gusto ko yung kongresista na nagme-maintain ng independence kaysa sa kongresista na kung sino ang in power, lilipat siya doon at lulubog.
Yeah, I would prefer that rather than kowtow to the interest of these powerful forces just because I want to gain votes. Congressman, isa darating na halalan na sa Mayo, no, next year. Ang nakikita niyo bang labanan rematch ni Vice President Leni at ni Bongbong Marcos? Well, it can shape up that way. Maaga pa naman ngayon, hindi natin alam. So ngayon, di ba, sa survey naman, may 3 top contenders diyan, no? Sa Duterte Marcos na tandem kumbaga. Siyempre si Vice President Leni Robredo, si Mayor Isko Moreno at si Senator Manny Pacquiao. So all these 3, depending on how they handle the campaign and depending on the reaction of the people to their messages, it could generate some support. Ako, in the end, hindi ko tinitingnan kung sino pa ang makahugis ng diskurso sa eleksyon. Ang hinahabol sana namin ngayon na mag-unify pa rin sila. Silang tatlo, for example, mas malakas. Mas malakas ang bigwas. I'm not saying na if we don't unify, we will lose. I'm saying it increases the level of difficulty pag hindi nag-unify. So it will serve better pag mag-unify sila kung sino man ang humuhugis ng diskurso, whether it's Leni or Bongbong or Isko or Manny Pacquiao. In the end, we just hope na magtulong-tulong na lang sila doon sa tatalo kay sa Marcos and Duterte. Kasi marami na rin kayong pinagdaanang eleksyon, ano? Simula nung mahalal kayo na congressman sa lower house. At sa inyong experience po ba, mas maganda yung multi-candidate election o mag-one-on-one na lang? Well, syempre sa ngayon ang pinakamainam talaga doon sa kabilang bakod ni Duterte Marcos is isa sana. Kasi look at naman the impact sa kanila. Pag na may dumami din ng tumatakbo sa kanila, may impact din, di ba? Mm-hmm. So, better syempre kung one. That's why we're fighting struggling na sana magka-unify. Is the work for unification over? Sa akin, hindi pa. The filing of the certificate of candidacy is, of course, sana, hindi ba? Sana hindi ganun kadami. Pero I don't give up hope easily naman. I still hope that there will be some opportunity for talks much later down the road. And if only we can ensure ng unification, that will be better. So I won't, whatever happens, of course, we'll always try to unify. Ako naman ganito yan. Lahat naman tayo, in the end, may kandidato na tayo. Wala namang problema kung may manok ka. I mean, it's your choice. Ganun talaga yon. Kahit sino sa inyong tatlo, there will come a time, mayroong kayong kandidato. So, ganun, okay lang yon, except ang hiningi ko lang naman, may open mind tayong lahat na kahit sino pa man yung gusto natin, we will still try to work ng open-mindedly na mapa-unify pa, if possible, yung mga Marcos Duterte tandem kasi they're awash with cash. They're awash. Kaya talagang, and of course, ang LGUs to a certain degree, medyo very intimidating si President Duterte. So the LGUs can be a powerful machinery then. So it's not easy. Ang problema ng President Duterte, as days go by, nagiging lame duck siya unti-unti, which is normal in the Philippines. Once the certificate of candidacy for the presidency is filed, the incumbent president gradually becomes a lame duck kasi pinag-uusapan na ng tao yung bagong presidente, hindi na yung president. And that is a very dangerous situation for President Duterte kasi I would like to think there are many people within his alliance, within his super coalition niya. There are many there who dislike him. Ilang beses na sila inapakan yan. Kaya lang they're just waiting for the chance siguro na makaalis dyan. Takot lang na. Kasi syempre pag LGU ka, pag nilagay ka sa drug list, that's over na for you, di ba? So, lang sila. But I think they will begin to see some change. We will begin to see some changes the moment President Duterte is seen or perceived to have lost
his control sa makinarya niya, especially pag may mga alyado na siya na naglilipatan na sa iba't ibang kandidato, may mga coalition partner siya na tumatakbo na rin kalaban niya o kaya hindi na talaga sumusuporta sa gusto niyang kandidato niya. Attorney, sa tingin niyo ba, nabanggit niyo na yung Marcos Duterte forces, sa tingin niyo ba yun ang endgame? Parang kunyari, meron silang mga moro-moro na tatakbo si ganito, hindi tatakbo si ganyan. Pero ang ending sila din sa bandang huli. Alam mo, ako, I will not even speculate kasi one, wily ba sila? Scheming ba sila? Yes. Can they do this kind of sarsuela? Yes, they can do that. They did it in 2016, right? Now, is this a sarsuela? Well, as a lawyer kasi sometimes I try to look for the evidence. Hindi ko alam I will not be able to say kung ito ay gawa-gawa lang o talagang may hindi na pagkaintindihan from among themselves. Diba? So, I wouldn't really know for now. Siguro in the near future, we'll find out. Actually, tomorrow we will find out in the sense not really find out with finality, but we will find out if there will be a presidential candidate on the part of the Dutertes. Kasi kung tatakbo si Sara, di ba? So, yeah. Anyway, sinasabi ko lagi dyan, it doesn't matter who is running among them, sarsuelan o hindi. We will still do the same thing we are going to do, whatever their plan. We are going to organize, we are going to expand membership in our organization, we're going to allies with as many, democratic forces as possible. And then we're going to move against the candidates. So sabi ko, sige lang, di kumampanya tayo ng double time tayo mangampanya. Mag-join forces sila, di double time tayo. Sabi nila, kung mag-revgov sila, kung mag-martial law, di kung gawin nila, hindi naman natin control yan, di tuloy lang ang pag-organize mo para pag mag-martial law sila o mag-revgov sila, di mas malakas ang laban natin kasi organized na tayo. And kung mandaya, all these things are mga possibilities na pwedeng mangyari, but let us hold on to the course. We continue organizing, we continue expanding alliances with as many broad democratic forces as possible until we have enough power na whatever their plans is, kung sino man tatakbo sa kanila, kung ano man plano nilang gagawin, kaya nating sawatain yung anumang plano nila. So for me, that's the more the more probably the better way to contend with these speculations kasi hindi talaga natin alam Hindi natin alam kung anong pumapasok sa utak ng mga Duterte ngayon. Nung nakaraang eleksyon, nakakuha kayo ng halos 4.7 million votes. Hindi naman biro yun makakuha ng ganung kalaking boto, no? Sa tingin niyo mas maganda ang chances niyo ngayon 2022 at anong plano niyo para makapasok kayo sa Magic 12? Of course, dismal talaga kaming lahat ng 2019, Ang boto ko noong 2016 was almost about 7 million Tapos dapat sa second run mo, aakyat ka na ng konti, di ba? Bumaba pa to about 4.6 million siguro yun, no? So from 7 million or 6 point something million. Anyway, is it better in 2022? Oh, yes. Now you see, pabulusok ang popularity ni President Duterte. That's the first thing that we're counting. And if pabulusok yung popularity ni President Duterte, isa kami sa contrast sa kanya. Normally, voters look for contrasts If the incumbent president's popularity goes down, the contrast usually wins. I mean, Gloria Arroyo was known for her, mga corruption, NBNCTE, etc., di ba? Who was in 2010? The contrast was Noynoy Aquino, right? Walang corrupt. He delivered that message. Ngayon, silang contrast ni Arroyo, panalo si Pinoy, di ba? Noong 2016,
ang popular narrative nila kay Pinoy, medyo indecisive, which medyo elitist, medyo hindi siya, yun ang narrative nila, di ba? Who was the contrast then? Duterte. Si Duterte, strong, decisive, masang-masa, marunong. So yun ang contrast eh. It wasn't graceful. I mean, I was part of Grace's slate, no? Pero ang nag-provide kasi noon ng contrast si Duterte. So I guess dito may contrast din kami because we are contrast na lahat ng halos ng policies niya. Except for the SS suspension na binigay niya, I would say na all human rights, etc., mga corruption, etc. So, yeah, bigger chances. Second is, pawatak-watak na rin yung kanyang coalition. If you notice, nag-aaway yung Hugpong, nag-aaway with PDP Laban, nahatid to marami na siyang mga alyado na lumilipat na sa ibang mga kandidato as if abandoning the ship, di ba? Tapos may away din yan sa loob ng kabinete niya, mga pro-China at saka pro-US, di ba? Mayroong lamat na sa maraming relasyon sa loob ng kabinete. And I heard that the Davao people are not also very fond of some of the cabinet members of President Duterte. Right. So, pardon? That's true, Pong. I heard that. And recently, I saw an interview of Christian Esguerra kay dating Agriculture Secretary Manny Piñol. He was complaining about yung price tarification law and he named the cabinet secretaries na nag-push for it and he was against it. So, nakita mo yung cracks within, yun nga, nagkakasira-sira nila and yung mga policies nila against each other nga. Sabi niya, unfortunately, he was ganged up on, kaya nanaig yung pagpasok ng mga imported na bigas at the expense of our local rice farmers. Correct. So yung cracks na yon is a good opportunity atmosphere for candidates like us. So in cases like, of course, ang pangatlo, kasi ang Makabayan, we have a lot of members around the country, no? Ang boto naman ng Makabayan every election mula pa yan noon hanggang 2019 is about 3.5 million. Yun all our party list groups win by that, no? Hindi ko binibilang yung 6 million votes ko, yung 4 points, yung party list namin yun ang solid eh. Right. So 3 points, yun. If we can harness that, I think we can become a powerful social media force in the country. And I think social media will be very influential in 2022. And if we all our members all over the country, I mean, we can make and unmake candidates, right? So that's the third factor kung bakit naniniwala ako na malaki ang chance sa 2022. Of course, the fact na marami rin kaming members, our machinery is more or less intact all over the country. We have poll watchers, di ba? We guard votes. So yung mga opposition candidates, I'm not too sure now kung gaano kalakas ang mga makinarya nila. I'm not too sure. Siguro meron naman yon. Ibig ko lang sabihin, si Lenny siguro may mga machinery din. Si Isko Moreno may ganyan din. Si Manny Pacquiao siguro may ganyan din. Kaya lang, kami kasi nasanay na yung aming mga poll watchers na for so many time nag-poll watch. So marami kaming mga campaigners too, of course. Campaigners all over the country. At wala kami masyadong gastos doon. Hindi na kami nagbabayad sa mga tao nagkakampanya sa amin. These are very committed activists who will really trust without, walang bayad. Minsan nga, wala pang makain yan, nagkakampanya yung mga. And so all these things combined, the downtrend in President Duterte's popularity, the warring factions within his cabinet and his alliances, thus the fact that Makabayan could be a very powerful social media force with 100,000 members or so, and then of course yung machinery namin sa buong bansa, we believe we can make it in 2022 in the senatorial elections. Kung may concern lang ako, no? Kasi itong gobyerno natin merong NTF-ELCAC. Baka gamitin yung NTF-ELCAC laban sa inyong organization para buwagin lalo yung mga community organizer. Yan ang disadvantage namin palagi because normally sa election, ang dalawang kandidato ang nagbibirahan, di ba? Kasi kami hindi kandidato ang kalaban namin. May third party pa na sumasama. Parang party
may ano pa. So anyway, that's very difficult for us. But so far naman, we've been succeeding in Congress. They have a lot of money. They're supported by governments. Lahat naman. In fact, bayan muna, despite NTFL CAC and of course President Duterte, we had 3 seats in the last Congress, one of the highest party list votes, right? So Yes. yeah, but ang hinihingi lang namin sa administrasyon, yung pork barrel ng NTFL CAC, huwag niyong gastusin para magtayo ng mga peking party list nyo. Huwag niyong gastusin para kumampanya sa eleksyon. Kasi I swear to you, if we have the chance after 2022, we will go after you if you use public funds for your electoral campaign. And thirdly, alam mo, ang NTFL CAC, yung kanilang barangay development funds all over the country, is not only for Makabayan. It's not only for Bayan Muna. It's also for the entire opposition slate. Why? Because they believe that President Duterte is their savior ito mga military, di ba? So they will spend it also against the opposition. Kasi dapat hindi manalo. Ano bang pag si Leni Robredo na nanalo dyan? O di sorry na sila, di ba? So gagamitin nila yan. At yun ang babantayan ng lahat. So yeah, the NTFL CAC is there and they will again do that. But I think the Filipino people have learned red tagging. Alam nyo ang red tagging ngayon, parang wala na masyadong niniwalang tao dyan Lahat kasi red tag na nila Obispo, community pantry, artista, Bayan Muna, Makabayan, pati si Leni Robredo, di ba? At the opposition, meron pa sila dati, ano yun? Operation Red October ba yun? Na nag-join daw ang CPP tsaka yung Liberal Party. Kung ano man yung... Anyway, I guess people will see naman, si Nery Colmenares na pinatay ba yan? Wala naman pala. O si Nery Colmenares, nagnakaw ba yan? Gumawa ba yan? Wala naman pala. Anong record ni Nery Colmenares? Makikita nila, ang hirap pumasa ng bill sa Kongreso. Naipasa ko yung 2,000 piso na SS suspension sa House at Senate. I really campaign hard for that. Alam mo, napakasimpleng bagay. Author ako ng disaster alert law. Yung alam niyo, nakaka-receive kayo ng text na paghating gabi. Kasi ninervyos ako dyan Kaya, sometimes... Iba yung tunog Iba yung tunog. Yes, oo, di ba? Alam mo ba, hindi ganun kadali yun You think na easy lang yun i-pass? Kasi it's a very nice bill naman, di ba? May warning ang bayan pag may kalamidad. So what's wrong with it? Nilabanan niya ng kasi they want bayad yon. Kaya lang kung nagamit ng Marcos. Libre yon dapat. Libre. Kapag the moment na yan sa kanila, baliwala yung built-in batas na yan, di ba? So nilaban yan. So sa akin naman, that's my track record. I'm not the police. Kaso nagamit nagamit Marcos. ni BBM. Oh. Well, that's Marcos. Rinig ko nga, may mga media na nag-interview sa akin after that. Sabi ko, that was, when I authored the law, my intention was to help save lives. Not for the vested interest of a politician. It's not for campaign purposes. Ngayon ko lang naisip, sabi ko, pwede palang gamitin niya. Now, we don't know. Ako, sabi ko, I'm a lawyer. So we don't know who started it. Sabi nila, Bongbong, they were not responsible. So we're going to ask the NTC to investigate fully. Tingin ko kaya ng NTC i-trace yun If they really are it, matrace kung saan nang galing yung mga text na yun So, sige, di-imbestigahan kasi dinideny ng mga Marcoses. O di sige. So sa akin, those things will prove to people na itong mga red tagging na to, been there, done that na yan. Kasi napakasimple lang naman ang sasabihin sa taong bayan dyan. Kung gumagawa pala sila ng krimen, CPP, NPA, sila ba't hindi kasuhan? The fact na hindi ako makasabi, sabihin propaganda nyo lang yan. Para lang matalo sila sa Kongreso. Kasi bawat budget ng military, bawat human rights violation ng military, pinapaimbestigahan namin. Pero ganun ang trabaho namin sa Kongreso. We're supposed to check and balance the military, the police, the president, the cabinet members, DOTR, MRT, lahat yan. Dapat DOH, hindi pwedeng may papalagpasin kami dyan. Sana ito namang mga pulis at military, bahagi ng trabaho namin ang pagkilatis ng korupsyon. May korupsyon sa AFP at sa PNP rin. So, bahagi ng trabaho namin yan. Sana
huwag niyong damdamin na parang personal na dapat mawala ang bayan muna sa Kongreso just because tinik sila sa aming lalamunan. No, that's not the proper attitude. In fact, dapat i-encourage ng gobyerno ang paglinis ng gobyerno ng rakot at mga abusado. Sa tingin niyo ba madadala rin kayo ng mga kabataan, no, yung youth vote, no? Tsaka baka endorse uli kayo ng yung sikat niya na pinsan, no? Sa susunod na eleksyon, no? Very popular ho siya kasi alam niya ang mga issue sa halalan, no? So, and she makes a very potent endorser. Yes. Well, doon muna kay Jel, no? Kay Angel. I'm really proud of her. No? Kasi, all these things that she does, hindi naman yung galing sa akin o somebody. Things of this, talagang may natural instinct talaga siya na tumulong in her capacity. Hindi naman bilyonaryo yan si Angel, Diyos ko naman. Pero, she a large part of that, yung biyaya sa kanya ba, back to the people. So I really am very proud of her. Ngayon, makakagather ba ako ng boto sa kabataan? I hope so. Kasi kung titingnan nyo, 2019, that's probably one factor pala sa tanong ni Manny kanina, yung chances namin sa 2022. In 2019 kasi, we topped the university student votes eh. Parang 1, 2, 3, 1, 2, 3 kami dyan. Ako, si Chel, and I think Bam Aquino. Paraging top kami sa university mock polls eh. So ibig sabihin, the youth agree with us. The youth, the youth believe that we are sincere, that we are going to do the best we can in the Senate. We're going to have very articulate and very intelligent debates in the Senate. We will not be wishy-washy, comité de silencio there. We will really protect the people's interest when this. Kaya lang, I don't know, for some reason, hindi nag-translate yung youth vote in 2019. But I think the campaign for registration ng kabataan really nag-take root. Kanina lang, siguro mga 1 hour ago, a friend of mine from somewhere in southern Tagalog texted me, gusto kong makausap ng anak ko. So she's 18 years old. So tumawag ako sa kanya, sabi ko, bakit? Sabi ng anak niya lang, alam mo ko, nag-register talaga ako because I want to vote for you and Cheljok. Sabi nung nanay, alam mo, ayoko na sana kasi COVID, di ba? Ayoko na sana magrehistro siya, mahirap. Pero she really did everything na makarehistro siya kasi gusto niya daw bumoto kay Nery Colmenares, kay Cheljok. So stories like this really inspire us na there are youth pala who recognize na dapat baguhin na itong sistema natin at yung mga senador na nangangako ng something, tapos after that, nga ka. A lot of voted in 2019. So, lahat ng tao siguro ngayon nanonood sa inyo, tanungin niyo sila, sinong binoto niyo ng 2019? Kung ma-enumerate nila yung 8, 10, 12 na binoto nila, ang sunod na tanong sila, anong ginagawa ng mga yun ngayon? Kung marami sa kanila magsabi na, parang wala na akong narinig dito, nangako siya dati na droga daw, i-eliminate niya o kaya ano pa bang mga, basta kung ano nung pangako naman. So I guess we have a chance in 2022 because the youth vote, I think there's a big registration of youth vote in 2022 and I would like to believe that the youth will really participate and vote in 2022 because after all, as I've always said, it is their future that is at stake in 2022, in the 2022 elections. Yeah. Manny? Romel, last word. Last question ko, Kong Nery. Sa tingin nyo, ano yung mga issues na sa tingin nyo ay magiging crucial sa pagpili ng mga botante sa next year's elections? Sa mga past episodes namin dito sa podcast, lalo na si Manny, na point out niya rin yan, even sa kanyang columns, na I think ang magiging mabigat daw yung pagkalam na sikmura ng mga tao brought about by the pandemic and the corruption. Sa tingin nyo, ganun din ba yung magiging mabigat na dahilan bago pumili ang isang botante sa kanyang susunod na Pangulo at mga halal na opisyal? Yes, tama si Manny doon. Yung COVID pandemic response, yung COVID itself is a major top of the botante yan. Ang second dyan, very related din, trabaho. Trabaho kasi maraming nawalan ng trabaho nung panahon ng... Milyon ang nawalan ng trabaho.
Yang nawalan trabaho. Oh. The third issue would be prices. I think presyo kasi double whammy yan eh. Wala ka nang trabaho. O kung may trabaho ka man, 3 times a week ka lang, so baba ng sahod mo talaga, mag-fractual ka pa. Plus, tumataas yung presyo. So, inflation was predicted to be about 5.2% this September. So, 5.2% I think is a bit high na for the target of the government. So, grabe yun. So, the top 3 yan. Will corruption come into play? Yes, I think corruption enrages people eh. So even if kumakalamang sikmura mo at wala kang trabaho, mataas ang presyo, lalo kang nagagalit pag nakikita mo nangungurakot pa sila sa gitna ng kahirapan mo. So I think corruption come in because palpak ang COVID response. You know what? Nakita ko kanina sa report, we're one of the top, no, not the one. We are the top follower in the world. The bottom. Pero tayo worst in terms of pandemic response. Hindi man lang tayo gumintna kasi 2.6 trillion ang utang ni President Duterte last year. 3 trillion ang projected na utangin niya this year. Saan yun? Saan napunta yun? Tapos tayo pang worst, di ba? So all these things, magagalit talaga sila na grabe ang babayaran naming utang. Lahat yan, itatax mo kami para bayaran yan. Tapos hindi naman lang namin sumayad sa labi namin yung mga inutang mong ganyan, ni walang ayudang dumating sa marami. Tapos, may nangungurakot pa kayo. It will come. So I think plus the one issue will come into place. Kung, buti sana kung mga Pilipino nangungurakot eh. Kaso, mga dayuhan. Yes, actually, sabihin ko sana dyan, pag Pilipino, ang sama-sama mong Pilipino ka. Pero pag dayuhan yun, parang ang sama-sama mong presidente, binigyan mo pa ng pagkakataong pagpayaman. That's his choice. Alam mo naman, pro-China yan eh. Akong will be giving you these last moments to address our listeners and televiewers sa inyong darating na pagtakbo sa 2022 elections. Yes, well, kanina nag-deliver na ako, nag-file na ako ng COC ko, so I'm going to run for the Senate in 2022. At siguro kung narinig nyo naman ang plataforma ko, I will really fight kung gaano ko pinaglaban yung mga batas na naipasa ko, katulad ng 2,000 dagdag sa SSS pension, kung paano ko pinanalo ang mga court cases ko laban sa buhalang mga kumpanya ng Meralco, etc. Ganon din ang paglaban ko para magkaroon ng free healthcare sa buong Pilipinas na kung saan libre ang gamot, libre ang paggamot. Lahat ng operasyon mo libre. Maliban lang sa surgery sa mukha mo pang paganda. Hindi. Medically necessary na operasyon, kahit kidney yan, kung ano man yan. Libre yan. So, I will really fight for that. No? So, sa akin in the end, ganito, we're in the face of not just the pandemic, but one of the worst pandemics that hit the world and one of the worst pandemic response in the country of the Philippines. Kaya double whammy talaga yan eh. Ang grabe na nga ang COVID, palpak pa yung response. So, this should not be divided into whether pro-Duterte ka or anti-Duterte ka or pro-Marcos ka or anti-Marcos ka for that matter. We are talking about the future of the next generation. Ang issue naman natin, ano ang future ng ating anak at ng ating mga anak? Sana sa 2022, you choose on that basis. Hindi doon sa anti-Duterte yan o anti-Marcos yan. But on the basis that we are going to decide on the future of our children and our children's children. We should not sacrifice the future of our children in exchange for our loyalties to a temporary president. Hindi temporary lang mga presidente dyan. Ang future ng kabataan natin napakahalaga. Kaya sana sa 2022, maging discerning po tayo yung mga kandidato na tingin natin hindi lang may talino o may track record na gumawa ng maraming mga bagay, mga batas para sa ating bayan, kundi may may sincerity rin na manbibigyan sa taong bayan. So maraming salamat po sa inyong lahat, no, kay Manny, kay Ipe at kay Romel at sa inyo pong lahat na manonood at taga-subaybay ngayong araw. Maraming salamat din po, Kong, sa inyong oras. Thank you po. Thank you po, Kong. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa loob ng press room. Sana po next time imbitahan po namin kayo ulit. Next time po. Salamat. Thank you po. Thank you po.
Salamat din po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan, sa inyong patuloy na pag-suporta at pagsunod sa amin dito sa loob ng Press Room para sa ating sabayang pagtalakay sa mga isyong napapanahon na may kinalaman sa ating buhay po bilang mga mamamayang Pilipino. Ako po muli, si Romel Lopez kasama si Ipe Salbosa at si Manny Mugato ng Press1.ph. Isang mapayapa at pinagpalang araw po sa inyong lahat.